inilatag naman sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing ang mga ebidensya para sa counts 2 at 3 ng crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumentro kahapon ang paghimay sa sinasabing Oplan double barrel memo ng dating PNP chief na si Senador Ronald Bato de la Rosa at reward system umano para sa mga mapapatay na drug criminal. Ang iba pang mga detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Ipinagpatuloy ng prosekusyon ang pagpresenta ng mga basehan upang makumbinsi ang pre-trial chamber ng International Criminal Court na ituloy sa paglilitis ang kasong crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging sentro sa ikalawang araw ang mga ebidensya para sa counts 2 at 3 ng crime against humanity ni Duterte o panahon nang siya ay maupo bilang presidente ng bansa. Kabilang sa counts 2 ang 5 insidente ng pagpatay noong July 2016 hanggang July 2017 o pagpatay sa mga tinatawag na high-value targets. Inilatag ni ICC trial lawyer na si Attorney Edward Jeremy ang sinasabing double barrel memo ni dating hepe ng Philippine National Police o PNP at ngayon senador na si Bato de la Rosa, kung saan nakati ito sa Project Tokhang at Project HVT na parehong layunin pagsugpo sa mga illegal drug personalities. And as your honours are aware, it was in the course of this Project HVT that the prosecution alleges the 14 victims of Count 2 were murdered. Tinukoy dito ng prosekusyon ang sinasabing PRRD list o Duterte list ng dating Pangulo na kanyang makailang beses na banggit sa mga talumpati kung saan marami umano sa mga ito ang napatay. At katulad daw sa Davao model, pinairal din daw umano ang reward system para sa mga pulis na makapapatay sa bawat high-value target kung saan pangako raw ng dating Pangulo ang proteksyon ng mga pulis. And consistent with the Davao model of killing, rewards were also paid when a high-value target was neutralized, meaning killed. And this evidence is set out at paragraph 52 and 99 of our brief. And these rewards were not part of the regular PNP budget, but were provided by Mr. Duterte, who also publicly offered perpetrators rewards for killing. This list was used by the police in their operations. And if you are in the list, you will be the subject for police operations. And most of the time, the people on the list are killed. So basically, the PRRD list is a dead list. Samantala, bukod sa high-value target, tinalakay para sa count 3 ang madaging patayan sa barangay at clearing operations sa ilalim ng Project Tokhang ng Oplan Barrel Memo. Hinimay rito ang mga naging operasyon sa mga barangay kung saan ayon sa mga testimonya, ang mga target umano ay mga mahirap na walang kakaya magsampa ng reklamo. Ilan din sa naging biktima ay mga bata, kabilang si Kian de los Santos kung saan mababatid ay natulang guilty ang 3 pulis na hindi umano pumatay sa binata. Kabilang din dito ang pagsakal din umano sa 2 bata noong 2018 gamit ang wire na binalot pa umano na packing tape ang kanilang mga ulo. On each occasion, the police wrapped the child's head in packing tape so no one could hear them scream, and then strangled the child to death with wire. It's difficult to imagine a more terrifying end to 2 lives that had barely even begun. Samantala, naghain muli ng waiver ang kampo ni Duterte na dumalo sa detention review sa darating na Biyernes kung saan wala pa ring desisyon dito ang pre-trial chamber. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.